Minsan, may magulang talaga na hindi iniisip ang kapakanan ng anak, makuha lang ang gusto nila. Katulad na lamang ng ating kwento, ginawa lang naman siyang pambayad utang ng kanyang mommy at daddy. Minsan ang magulang talaga may instinct na mapapaayos ang buhay mo sa taong napili nila. Depende sa sitwasyon at pangyayari. Halina't samahan niyo akong pakinggan ang bagong storya ni Sarah at Dave, ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Bago po ang lahat, huwag po kalilimutang mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga susunod ko pang upload. Ang hirap mag-isa sa buhay. Hindi naman ako ulila pero kailangan kong humiwalay sa magulang ko. Ayaw ko kasing magaya sa ate ko na pinakasal sa mayaman na lalaki para mabayaran yung utang nila. Maluho kasi si daddy at nadadamay rin si mommy sa kanya. Hindi naman kami mayaman pero feeling nila mayaman kami dahil nabibili nila ang mga gusto nilang bilhin. Simula nung pinakasal nila ang ate ko sa mayaman na lalaki, nakakatanggap sila ng pera. Minsan, binigyan sila ng 20k. Minsan 50k, pero ginagamit nila yung pera na yun pambili ng luxury bags or luxury shoes. Hindi nga nila nababayaran yung tuition fees ko noon. Kaya nagsabi na ako kay ate na tulungan niya akong makaalis sa bahay. Galit na galit si ate noon kaya pinapunta niya ako dito sa South Korea para makapagtapos ng pag-aaral ko hanggang sa nakahanap ako ng trabaho. Masaya naman na si ate at yung napangasawa niya ngayon. May 3 na silang anak, puro lalaki. Minsan na lang kami nakakapag-usap dahil busy ako at busy din siya. May sarili na kasi siyang business sa France sa tulong ng asawa niya. Ate, may tumatawag sa phone mo. Thank you. Kasamahan ko sa trabaho. Sinagot ko yung tawag. Sino naman kaya ito? Hello? Hello anak. Mom? Napatingin naman ako sa akin si Eunice. Bakit kayo napatawag? Buti naman po at naalala niyo pa ako. Kailangan mong umuwi dito sa Pilipinas, anak. At bakit? Bakit ako uuwi dyan? May pupuntahan tayong kasal. At gusto ka nilang pumunta, anak. Bakit kailangan kasama ako? For 3 years, mom? Wala akong balita sa inyo ni daddy tapos bigla kang tatawag sa akin ngayon? Basta umuwi ka. Dami mo pang sinasabi. Importante ang kasal na to, ha? Before August 20, dapat nandito ka na. Pinatay ko na ang tawag. Nilapitan ako ni Eunice at umupo sa tabi ko. Uuwi ka, ate? May pupuntahan daw kaming kasal. Ate, masama ang kutob ko. Kumunot ang noo ko. Hindi kaya ikaw ang ikakasal? Ako? Bakit naman daw ako ikakasal? Di ba sabi mo sa akin noon kaya ka umalis ng Pilipinas para hindi ka magaya sa ate mo? Napaisip ako sa sinabi ni Eunice. Hindi naman siguro. Balitaan mo na lang ako, ate. Tumango ako. Alam kong nagbago na sila mom at hindi nila magagawa yun sa akin. Agad akong nag-book ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Nandito ako ngayon sa isang hotel kung saan gaganapin ang kasal. Habang inaayusan nila ako, nagtataka ako kung bakit kailangan kong magsuot ng veil. Hindi naman ako yung bride. What if tama yung kutob ni Eunice? After nila akong ayusan ay pinasuot sa akin yung white gown. Teka lang po, hindi po ako ang bride. Bakit niyo sa akin isusuot ito? Tanong ko sa makeup artist. Mga makeup artist ang kasama ko dito sa kwarto. Mom, sorry po talaga. Utos po kasi sa amin ng daddy mo. Suotin niyo na lang po malapit na magsimula ang ceremony. Sabi ng babae. Diyos ko po, ako talaga ang ikakasal? Wala na akong magawa kundi suotin ang gown. Naalala ko yung sinabi ni mami sa akin. Diyos mio! Tara na po. Ikakasal ako sa taong hindi ko mahal at hindi ko nakilala. Hindi ko pa nga nakikita yung lalaki eh. Paano kung mamatay? Mamatay ako bigla. O baka mamamatay tao pala or drug lord. Hindi ko talaga mapapatawad sila mommy. Kaya nga ako umalis dito sa Pilipinas para hindi magaya kay ate. Christopher Dave Montesilio, take you Sarah Angela Alonzo for my lawful wife to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until that do us part. Sarah Angela Alonzo, take you Christopher Dave for my lawful husband, to have and to hold from this day forward, for better,
for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until that do us part. Aminin ko, ang gwapo niya at anghad ng katawan. Maugat yung kamay niya tsaka malambot. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Shucks, yung dibdib niya oh. You may now kiss the bride. Kiss? Dahan-dahan niyang inangat yung veil ko. Ang seryoso na mukha niya. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at hinalikan ang labi ko. Yung first kiss ko. Mag-isa ko lang dito sa table. Ewan ko kung saan pumunta si Dave. May tumabi sa akin. You're so beautiful, anak. Sabi ni Mommy sa akin. You lied to me, Mom. Ang sabi mo sa akin, pupunta lang tayo ng kasal, pero bakit ako yung kinasal? Dapat ang sinabi mo, pupunta tayo sa sarili kong kasal. Napaiwas ng tingin si Mommy. Ganito din yung ginawa niyo kay ate noon, 10 years ago. Pasensya ka na, anak. Nagkautang kasi ulit ng daddy mo eh. Napailing-iling ako. Patawarin mo kami, anak. Hindi pa rin kayo nagbabago, Mom. Tahimik ang buhay ko sa South Korea. Sorry talaga, anak. Ang lakas ng loob niyong umutang kasi nandito pa ako, di ba? Nandito pa ako para gawin yung pangbayad sa mga utang ninyo. Kaya pala ayaw na kayong kausapin ni ate. Pinipigilan ko lang ang luha ko. Pangako, anak, hindi na kami uutang ulit at kakausapin ko din ang daddy mo. Kasi wala na kayong pambayad. Tumayo ako at naglakad palabas ng venue. Habang naglalakad ako, nakita ko naman si daddy. He's laughing doon sa magulang ni Dave. Ang saya niya ah. I hate you, Dad. Isang buwan na kaming kasal ni Dave at dito kami sa bahay niya tumira. May ibibigay sana ang parents niya sa amin na bahay kaso ayaw niya doon. Hindi ko masabing mabait siya kasi lagi niyang pinapagalitan yung mga kasambahay at bodyguards niya. Kapag pumapasok siya ng trabaho, naiiwan ako dito sa bahay niya. Kaya may chance akong pumunta ng bar para uminom o di kaya'y bibili ako ng beer at dito uminom. Nade-depress kasi ako sa nangyari tapos sila mom after ng wedding nakareceive ng 20K. Hindi ko alam kung para saan yon. Pera na lang pala. Sinabihan ko na din si Enise at ayun, iyak siya ng iyak. Sabi din niya, sabihin ko daw sa ate ko pero ang sabi ko, wag na. Kasi wala nang magagawa si ate. Kasal na ako. Pinagdadasal ko na lang na hindi ako papatayin ni Dave at sana mabait kagaya ni kuya. Ang asawa ng maganda kong ate na si Zarina. Mom. Ay, sorry po. May kailangan po kayo? Lutang yarn, Sab? Ano po ang gusto ninyo for lunch? Sabi po kasi ni Madam Hillary na ipagluto daw po namin kayo. Chicken adobo na lang po. Kumakain ka ng spicy? Tumango ako. Ipatitikim ko sa iyo yung Bicol Express. Sige po. Magluluto muna kami. Tumango ako at kumiti kay Manang. Nung pinakilala ni Dave si Manang sa akin, ang sabi niya simula pa daw nung baby pa siya, kasama na daw niya si Manang. Umupo muna ako sa couch pero nagulat ako nang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Dave na may kasamang babae. Sino siya, babe? Napataas ang kilay ko sa tanong ng babae kay Dave. Katulong niya ako, madam. Nagulat si Dave sa sinabi ko. Ano po ang gusto niyo? Stop. Live. Sabi ni Dave sa kasama niyang babae. What? Babe, hindi pa tayo nagsisimula. Ay, tigang yarn. I said live. Padabog umalis ang babae. What did you say? Katulong kita? Pinsan ba kita? Hindi siya makatingin sa akin. Kung magdadala ka ng babae dito, sabihan mo muna ako para malaya ko yung gawin na gusto ninyo. Naglakad na ako papunta sa kitchen. Pinsan, tapos kasal kayo? Tumulong na lang ako dito kina Manang sa pagluluto. Nagluluto na sila ng Bicol Express. Ma'am, okay lang po ba kayo? Sara na lang po. Sabi ko kay Manang Pearl. Okay, Sara. Narinig ko yung nangyari kanina. Okay ka lang ba? Gusto mo kausapin ko si Dave? Wag na po. Kasal lang naman po kami sa papel pero... Nagsabi muna siya sa akin na may dadalhin siyang babae dito para... Malaya silang gawin ang gusto nila. Napabuntong hininga si Manang. I don't have the rights to complain, Manang, kasi bahay niya ito tsaka wala naman kami. Sa totoo lang, Sara. Ngayon lang siya nagdala ng babae dito. Tumatango si Manang.
Nagulat nga ako kanina eh. Mabait niyang si Dave kasi may bisyo. Ano daw? Matanong ko lang. Tumango ako. Babalik ka pa ba ng South Korea? Opo. 2 buwan lang po ang bakasyon ko. Mukhang nalungkot si Manang sa sinabi ko. Ahem. Napatingin naman sila kay Dave. Nagugutom na ako. Wala pa bang luto dyan? Meron na po, sir. Lumabas si Dave ng kitchen at sumunod naman si Layla. Sa kanya na may dalang pagkain. Pasensyahan mo na, Sarah. Ngumiti ako kay Manang. Pagluto ng Bicol Express ay niyaya ko sila Manang na kumain din para naman may kasama ako. After we eat, ay pinaakyat na ako ni Manang dito sa kwarto ko. Kung umalis na lang kaya ako ngayon. Wala naman akong gagawin dito bukod sa pag-iinom ng beer. Pupunta na lang ako ng club para uminom. Naghanap ako ng sexy dress sa luggage ko. Wala na pala akong sexy dress. Uulitin ko na lang yung sinuot ko kagabi. At sa ibang bar na lang ako pupunta. Naglagay ako ng makeup tsaka red lipstick. Kinuha ko na ang crossbody bag at cellphone ko tsaka lumabas ng kwarto. Tulog na siguro ang mga tao. Kaya nagmamadali akong bumaba ng hagdan tsaka kinuha yung heels ko. Lumabas na ako ng bahay at pumara ng taxi at nagpahatid sa malapit na club. Kakarating ko lang dito sa bahay. Pumasok na ako sa loob. Ano na kayang oras? Paakyat na sana ako na may nakita akong rebulto na nakaupo. Lasing ka na, Sarah. Where have you been? Rebulto, nagsasalita. Amazing! I said, where have you been? Tsaka ako lang nakita yung mukha ni Dave nung binuksan na ang ilaw. Madaling araw na, alam mo ba yon? It's 2:30 a.m. Di nga. Tinignan ko naman yung wall clock. Bakit ka ba nagagalit? I'm just your wife sa papel sa walang pakialamanan. Hindi nga kita pinakailaman na may dinala kang babae eh. What? Babae? Tinalikuran ko na siya tumakyat. Buisit na yun? May amats ata yun? Pagpasok ng kwarto ko, tinulak ako ni Dave sa bed ko. Why are you here? Mas magaling ba ang lalaki mo kaysa sa akin? Kumunot ang noo ko. Nilak niya yung pinto ng kwarto ko tsaka ako nilapitan. Mas magaling ba siya? What are you doing? Hinubad niya yung t-shirt at boxers niya. Nag-iwas ako ng tingin. Get out! Pumatong siya sa akin. Don't! Pinisil niya ang boobs ko. Gusto mo pala ng kama, bakit hindi ka lumapit sa akin, ha? Hindi ko na malaya na natanggal na pala niya ang dress ko. Ang lulusog nila. Napapikit ako sa ginawa niya. Dave, ano ba? Bumaba ang kamay niya sa pagkababae ko. Wag! He fingered me. Your pussy's already wet. Tinanggal niya ang panty ko at tinapon kung saan. He spread my legs wildly. So beautiful. Hinimas niya ang boobs ko sabay kain sa pagkababae ko. Dave! Wala na akong lakas para itulak siya. Nang magsawa siya sa pagkababae ko, ay inaayos na niya ang position niya. Dave, wag, please. He smirked at me. Pinigla niyang pagpasok sa pagkalalaki niya sa akin. Ang sakit. So tight. Ang bilis ng galaw ni Dave sa ibabaw ko hanggang sa nilabasan siya. Buti hindi niya iniwan sa loob ko. After niyang labasan ay nagmamadali siyang lumabas sa kwarto ko. Wala na. Wala na yung iniingatan ko. Naglinis ako ng katawan kahit masakit yung baba ko, pinilit ko talaga. Aalis na ako dito. Hindi ko kakayaan na gawin ulit ni Dave itong nangyari ngayon. I pack all my things bukas ng madaling araw ako aalis. After ko mag-impake, ay humiga na para matulog. The next day. Kakagising ko lang. Bumangon na ako at naglakad papasok ng banyo para maligo. Mag-book pa pala ako ng ticket ko mamaya. Paano ako tatakas ay maraming security sa labas ng bahay ni Dave. After kong maligo at magbihis ay lumabas na ako ng banyo tsaka naglakad palabas ng kwarto. Bumaba na ako at nakasalubong ko si Manang. Good afternoon. Kain ka na? Opo. Good afternoon din po. Pumasok kami ni Manang Pearl sa kitchen. Ako na po ang bahala dito, Manang. Sigurado ka? Tumango ako. Sige, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Opo. Kumuha ako ng plato at sumandok ng rice sa rice cooker. Sinigang yung ulam. Umupo na ako at nagsimulang kumain. Nandito ako sa balcony ng kwarto ko. Naisip kong itali dito ang rope para makaalis ako pero mahirap kasi marami akong gamit na dala. I think kailangan ko ng tulong ni Manang makaalis ako. No choice. Kailangan ko makausap si Manang. Naglakad ako palabas ng kwarto ko at nilapitan si Manang na naglilinis ng bookshelf. Manang,
Pwede ko ba kayo makausap? Oo naman. Pumasok kami sa kwarto ko. May problema ba? Kinuwento ko kay Manang yung nangyari kagabi. Naiiyak nga si Manang sa sinabi ko eh. Sige, tutulungan kitang makaalis dito. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa alaga ko. Salamat po. Pupuntahan na lang kita dito mamayang gabi pero kailangan kong ibaba itong mga gamit mo. Okay lang po. Magpapaalam ako kay Dave na uuwi muna sa amin. Hindi naman yun magtataka. Tumango ako. Niyakap ko na mahigpit si Manang. Hindi ko po kayo makakalimutan, Manang. Salamat po. Tumatango si Manang at hinagod ang likod ko. Aayusin ko muna ang gamit ko. Lumabas na si Manang sa kwarto at dala niya ang mga gamit ko. To Ines. Uuwi na ako. Sunduin mo ako bukas sa airport around 4 p.m. From Ines. Sige ate. Dito ka na lang magkwento. Ingat ka. Hindi ko na siya nireplyan. Nagugutom ako. Lumabas ako ng kwarto at bumaba. May ginawang cookies sa laman ng kanina eh. Pagkababa ko sa hagdan, ay sakto naman ang pagdating ni Dave. Nagmamadali akong pumasok ng kitchen at lumapit kay Manang. Okay ka lang? Opo. Kumuha ako ng cookies at brownies. Biglang pumasok si Dave dito sa kitchen. Ginitaan ko si Manang. May kailangan ka ba? May pupuntahan akong party. Huwag na lang kayong magluto ng pagkain ko. Party daw. Babae lang yung pupuntahan niya. Uuwi muna ako sa amin, Dave. Okay lang ba? Sige. May dinukot siya sa bulsa niya. Panggastos po ninyo. Inabot niya kay Manang yung pera. Salamat. Sige po. Tiningnan niya ako pero umiwas ako ng tingin. Pagkalabas niya ng kitchen, ay hinila ako ni Manang papunta sa kwarto niya ata. Mamayang gabi, dito ka dadaan sa bintana. Hindi ka pwedeng dumaan doon sa main door kasi makikita ka sa CCTV. Paano po yung gamit ko? Ako na bahala sa gamit mo. Di ba may puno dyan sa labas? Sumilip ako sa bintana. Diyan ka maghihintay sa akin. Kahit kinakabahan ako ay tumango lang ako. Hindi po ba tayo mahuhuli? Hindi. Basta magtiwala ka lang sa akin. Napatango ako. Anong oras ng flight mo? Mga 1 a.m. po. Kailangan natin makaalis bago umuwi si Dave. Papuntahin ko na lang dito ang asawa ko para matulungan niya tayo. Manang, maraming salamat talaga. May anak din akong babae at bilang ina nasasaktan ako. Napangiti ako sa sinabi ni Manang. Sana lahat ng nanay ganyan. Lumabas na kami sa kwarto niya. Nagpaalam ako kay Manang na umakyat muna. Pagkaakyat ko, nakasalubong ko si Dave kaya nagmamadali akong pumasok sa kwarto at nilock yung pinto. Sana, hindi na tayo magkita, Dave. Matutulog muna ako para may energy ako mamaya sa pagtakas ko. Hindi madali itong gagawin ko, Diyos ko. Lord, sana maging successful itong gagawin ko. Dumating ang asawa ni Manang. Hinihintay ko na ang go signal ni Manang. Nandito lang ako sa kwarto niyang naghihintay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manang. Lumabas ka na Sarah at isuot mo itong black jacket ko. Agad kong sinuot ang jacket na binigay ni Manang tsaka lumabas ng bintana. Buti, walang ilaw dito kaya tumakbo ako. Pero may nakita akong parating na kotse. Sana, hindi si Dave. Nakadapa ako sa damuhan hanggang sa makaalis yung kotse. Nakita ko naman sila Manang sa malayuan na nilalagay yung gamit sa likod ng kotse. Yung luggage ko, nilagay nila sa sako ng bigas para hindi mahalata ng security. Tumayo na ako nung pumasok sila Manang sa loob ng kotse. Huminto sila sa tapat ng puno. Sarah, pumasok ka na. Dali-dali akong pumasok sa kotse at sinara yung pinto. Nang makalabas kami ng subdivision, tinanggal ko na yung jacket. Manang, maraming salamat po sa tulong ninyo. Wala yun. Basta mag-iingat ka doon. Tumango ako. Tay, salamat din po. Wala yun, iha. Hindi ko naisip na magagawa ni Sir Dave yun sa'yo. Mabait kasi yun. Baka galit lang talaga siya sa akin kaya niya nagawa yun. Nangyari na po eh. Papunta na kami sa airport. Tahimik lang ako buong biyahe namin. I'm sure, mahanap niya ako pero hindi sa ngayon. Hindi nagtagal, ay nakarating na kami dito sa airport. Tinanggal namin yung luggage ko sa sako ng bigas. Hindi ko kayo makakalimutan, Manang. Kayo ni Tatay. Salamat po talaga. You're welcome. Mag-iingat ka doon, ha?
Tumango ako at ngumiti kay Manang. Bago ako umalis, ay binigyan ko muna sila ng 10K. Ayaw pa nga nilang tanggapin pero nilagay ko sa bulsa ni Manang. Pumasok na ako sa loob para makapag-check-in na ako. Hindi naman ako mayaman pero business class yung kinuha ko. Deserve ko naman siguro yun. Pagkatapos ko mag-check-in, pumunta na ako sa Flying Dreams Airlines Lounge. Doon na ako magstay kasi maraming foods at may wifi. Nandito na ako sa lounge kumakain at umiinom ng coffee. I still have 3 hours. Buti na lang, dala ko ang laptop ko kaya nanood na lang muna ako ng movies habang naghihintay sa flight ko. Be, I want you to me. Nagkatingin na naman kami ng katabi kong lalaki. You want to hang me? Sira ulo tong si kuya. Familiar lang sa akin yung sinabi ni ate. Napatango ako. Ako? Hindi familiar Nanood na lang ako ng movie. Sa South Korea ka din? Yes. You're married? Napatingin ako sa kamay ko na may ring. Tumango lang ako. I see. Daldal naman ni kuya. Tumayo siya at naglakad paalis. Buti naman. Nilagay ko sa ears yung AirPods ko para walang istorbo. Nandito na ako sa Incheon, South Korea. Inihintay ko na lang si Ennis. Nag-overtime daw kasi siya, kaya natagalan. Bibili muna ako ng pasalubong niya sa duty free. Si Ennis lang talaga ang kaibigan ko dito sa South Korea. Wala kasi akong tiwala sa ibang tao dito, mahirap na. Bumili ako ng perfume na matagal nang gusto ni Ennis. Wala kasi sa Pilipinas Tapos wala din doon sa airport kung saan kami nag-layover. Pero nakabili din naman ako ng pasalubong doon, halos pagkain yung nabili ko. From Ennis. Ate, nandito na ako sa labas, saan ka? To Ennis. Ennis, wait ka lang dyan. Binayaran ko na yung perfume at nagmamadaling lumabas ng airport. Ano kaya ang gamit niyang kotse? To Ennis. Saan ka? Nandito na ako sa labas. From Ennis. Kotse mo gamit ko ate. Hinanap ko yung kotse ko. Diyos ko, hindi ko pa naman suot yung glasses ko. Ate! Nasa harap ko lang pala. Saan ba ang glasses mo? Bumaba siya ng kotse at tinulungan akong ipasok sa loob ang mga luggage ko. Kaharap ko na hindi ko pa nakita. Pagkatapos naming ilagay sa likod ng kotse ang gamit ko, ay pumasok na kami sa loob at nag-drive na siya paalis ng airport. Hindi na kita kakamustahin ate kasi alam kong hindi maganda ang bakasyon mo. Kinuwento ko na kay Ennis ang nangyari sa akin sa Pilipinas pero hindi ko sinabi na may nangyari sa amin ni Dave. Sana pala, hindi ka na lang umuwi ate. Tumawag nga pala sa akin yung ate mo. Napatingin ako kay Ennis. Tumawag ka daw kasi sa kanya pero hindi niya nasagot kasi busy daw siya. Kaya pala hindi niya nasagot. Ano sabi ni ate? Wala naman pero pinapunta ka ng France. May 4 weeks ka pa naman bago bumalik sa trabaho. Tumango ako. Alam na kaya ni ate ang nangyari sa akin? Hindi nagtagal ay nakarating na kami dito sa apartment namin ni Ennis. Agad naming kinuha yung luggage ko sa likod ng kotse at tinatid ako sa elevator. Magpapark pa kasi siya ng kotse Ang gusto ko dito sa apartment namin ay safe. May malapit na 7-Eleven tapos may city view. Nakalabas na ako ng elevator at naglakad na ako papunta sa unit namin ni Ennis na 4 lang na hakbang mula doon sa elevator. Pinili namin ni Ennis yung malapit lang sa elevator para hindi malayo. Binuksan ko na yung pinto ng unit at pumasok na sa loob. Nilagay ko sa couch yung gamit ko at umupo. Kinuha ko yung cellphone ko sa bag. From ate. Kamusta ka na? Sorry kung hindi ko nasagot yung tawag mo. Pumunta ka dito sa France. Ako na bahala sa ticket mo. Just let me know kung kailan. To, ate. Ate, sorry. Late reply ate. This Saturday sana. 3 linggo na lang pala yung message ni ate sa akin. Bakit hindi ko natanggap Ay message naman kami nag-uusap. Bumukas ang pinto ng unit at pumasok si Ennis. Nasa maliit na luggage yung pasalubong mo. Tsaka yung plastic na galing sa duty free, sa'yo din yan. Ate naman, hindi mo na kailangan bumili para sa akin, pero thank you. Niyakap niya ako. Thank you din, Ennis. Sus, si ate ang drama. Kinurot ko ang tagiliran niya. Maganda pa naman ang ring. Keep mo lang yan ate for memories. Sayang din kung ibebenta mo. Sinabi mo pa. Nagpaalam kay Ennis na matutulog muna. Pumasok na ako sa kwarto ko at nagtanggal ng bra at pants. Ganito ako matulog Pagkagising ko na lang ako magpapalit ng damit, inaantok na kasi ako. Kasama ko si Ennis dito sa mall para bumili ng dadalhin ko sa France. May ticket na ako papunta doon. Gusto nga sanang sumama ni Ennis pero may trabaho siya. Tsaka biglaan din. Kain muna tayo tsaka kita ihatid sa work. Sige ate.
Naglakad kami papunta sa KFC. Ako na order ate. Naghanap na lang ako ng table. Na makahanap ako ng table namin, ay kinuha ko yung pinamili kong damit para sa mga pamangkin ko at nilagyan ng pangalan. Yung panganay, gusto light colors. Yung sumunod, gusto black and white na damit. Tapos yung bunso, gusto niya light green. Hindi ko na nga tinignan yung mga nakaprint sa damit eh. Kumuha lang ako. Yung sa pants nila, pareha sila. White jeans, tapos may shorts at shoes din. Kina ate naman at Kuya Jace, ang binili ko ay condom at sex toys. Joke! Baka mapatay ako ni ate. Bumili ako ng shoes. Nike at Adidas, tapos keychains din na may nakalagay na South Korea. Kain na tayo ate. Binali ko na sa plastic yung mga nilagyan ko ng pangalan. Ano nga oras ulit ang flight mo ate? Before 11 a.m. nandun na ako. Sasabay na lang ako sa'yo tapos sa airport na lang ako maghihintay para hindi ka ma-stress. Mga 8:30 a.m. na lang tayo umalis, sasabihin ko na lang kay mom na hinatid ako sa airport. Yung malditang nurse manager, araw-araw may dalaw ata laging galit sa amin ni Anis. Habang nag-uusap kami ni Anis, ay nakatanggap naman ako ng chat galing kay Manang. Nagtataka ako kung bakit ako hahanapin ni Dave. May kailangan ba siya sa akin? After namin kumain ni Anis ay umalis na kami. Malayo pa naman yung Seoul. Sa Seoul kasi kami nakahanap ng trabaho ni Anis. Anong oras kita susunduin mamaya? Mga 10 p.m. ate. Then kain tayo sa labas kung may bukas pa na restaurant or di kaya street food. Street foods na lang. Mas bet ko yung street foods. Tsaka kapag busog ka na, lakad ka lang. Tapos kain ulit. Nakarating na kami dito sa hospital. Thank you sa paghatid ate, ingat ka. Ingat din sila sa'yo. Bye. Nag-drive na ako paalis. Uuwi na ako kasi marami pa akong gagawin. Kailangan ko pa mag-ayos ng gamit ko. Sabi ni ate sa akin na konti lang daw ang dalhin kong gamit kasi ipag-shopping daw niya ako doon sa France. Mayaman na talaga si ate. Sana all. Kakarating ko lang dito sa apartment. Agad kong inayos yung luggage ko. Bumili ako ng bago kasi basag na yung luggage na ginamit ko nung umuwi ako ng Pilipinas. Tinatapon lang kasi nila yung mga luggage ng pasahero. Hindi man lang iniingatan. Habang nag-aayos ako, ay nakaramdam ako ng gutom. May bulate na ata sa tiyan ko. Tatapusin ko lang to, then pupunta ako sa 7-Eleven. Ring! Napatingin ako sa cellphone ko kung sinong tumatawag. Si ate pala. Hello, Sarah. Ate, napatawag ka. Bilhan mo din pala ako ng tapioca pearls. Damihan mo. Sige ate, yan lang? Oo, Sarah. Si kuya mo ang susundo sa'yo sa airport. Hindi kasi ako pwede umabsent dahil may importante akong meeting. Okay lang ate. See you soon. See you soon. Ingat, bye. Pupunta talaga ako ng Asian Mart para bumili ng tapioca pearl. Wala bang tapioca doon sa France? After ko mag-ayos sa luggage ko, ay kinuha ko na yung crossbody bag, cellphone at susi ng kotse. Naglakad na ako palabas ng apartment. Nandito na ako sa Asian Mart para bumili ng tapioca pearl ni ate. Tapos, bibili na lang din ako ng pagkain na pwedeng dalhin sa France. Mahilig pa naman si kuya ng spicy noodles, kaya bibili na lang ako. Hindi kaya ako mag-excess baggage. Shucks! Punta na ako sa cashier para magbayad. Mahal pa naman ang fee kapag nag-excess baggage ka. Pagkatapos ko magbayad, ay lumabas na ako at sumakay sa kotse. Mag-drive-thru na lang ako. Naisip ko si Manang, what if nalaman ni Dave na tinulungan ako ni Manang? Eh di, magagalit si Dave kay Manang. Dumaan muna ako sa Burger King. Nag-order ako ng extra long chicken sandwich and fries, tapos spicy nuggets. Hindi na ako nag-order ng drinks kasi marami naman na sa apartment. Hindi naman nagtagal ay dumating na yung in-order ko. Nag-drive na ako paalis, malayo pa yung Incheon. Nakarating na ako dito sa Paris, France. Hinihintay ko lang si kuya, galing daw kasi siyang kumpanya. This is my second time here. Nung nagpakasal ulit sila ate at kuya, ay pinapunta nila ako dito. May huminto na Range Rover sa harap ko at bumaba ang isang lalaki. Sarah? Kuya? Tumangoy yung lalaki. Hindi kita nakilala, kuya. Pumasok ka na sa loob. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Pumasok na lang ako sa loob ng Range Rover nila. Iba pa naman magalit yung si kuya. Pagkakaalam ko, member siya ng isang gang noon nung nasa Pilipinas pa siya. Pumasok na din si kuya dito sa loob ng kotse niya at nag-drive paalis ng airport. You're engaged? Napatingin ako sa kamay ko at agad ko naman itong tinakpan. Hindi mo man lang kami sinabihan ng ate mo. I'm not. Actually, kasal na ako. Biglang nag-break si kuya. What? Kasal ka na?
Pagdating na lang natin sa bahay, kuya, sasabihin ko. Diyos ko, nakakatakot talaga siya, pero mabait naman niyang si kuya. You better tell me. Pinaharurot ni kuya yung kotse hanggang sa makarating kami dito sa bahay nila. Maraming nagbago dito ah. Bumaba na kami ng kotse at pumasok sa loob ng bahay nila. Kunin mo yung mga gamit niya sa kotse at ilagay mo sa guest room. Masusunod po. Tiningnan ako ni kuya at sumenyas na umupo ako. Umupo ako sa couch. Now, tell me, what happened to you in South Korea? Kasal ka na tapos hindi mo sinasabi sa amin ng ate mo? I called ate before my flight pero hindi sinasagot so tumuloy na ako. Si mom, she called me. Pinapauwi niya ako kasi may pupuntahan daw kaming kasal at importante daw yon. Hindi niya sinabi sa akin ako yung ikakasal, kuya. Napayukom ang kamao ni kuya. Ibig sabihin nagkautang ulit sila? Tumango ako. Binibigyan ko naman sila ng pera kahit ayaw ng ate mo. So saan na pupunta yun? Ice rug. Mabait ba yung lalaki? Hindi ako nakasagot. He's not? What's his name? Bakit kuya? Papatahin mo ba? Maybe. What's his name? Napakamot ako ng ulo. Christopher Dave Montesilio. What? Kilala ba niya si Dave? Christopher Dave, the mafia boss? Mafia boss? Diba? Pinakita ni kuya yung picture na nasa cellphone niya at tumango ako. I'm married to the mafia boss? Oh my God! Kuya smiled at me. He's good man naman. Don't worry. Babaero ka mo. Kumunot ang noo ni kuya. Nagdala siya ng babae sa bahay. Sasabihin sana niya doon sa babae na pinsan niya ako. May pinsan bang kasal sa isa't isa? Napailing-iling si kuya. Kaya ka bumalik ng Korea? Tumango na lang ako. Hayaan mo siyang hanapin ka. Nandiyan na ate mo. Biglang bumukas ang main door. Baby! Tumayo ako at niyakap si ate. Ang ganda mo pa rin. Wait, you're engaged? Umiiling-iling ako. Si kuya na ang nagkwento kay ate. Umiiyak na si ate and she's blaming herself. OMG! Kung sinagot ko lang ang tawag mo that day, hindi ka siguro kasal ngayon. Ay nako ate. Nangyari na. Wag mong sisisihin ang sarili mo. Mabait ba? Nako Han. Si Dave pala ang napangasawa ni Sarah. Ang laki ng ngiti ni ate. Di maganda. Mabait yun pero minsan demonyo. Kagaya nito. Natawa na lang ako sa sinabi ni ate. Magpahinga ka muna sa taas. Tumango ako. Sinamahan ako ni ate papunta sa guest room. Ate, masaya ka naman na pinakasal ka kay kuya, di ba? Nung una, hindi. Ganon din naman noon, di ba? Naghiwalay kami. And tapos, nag-file siya ng annulment noon pero after 2 years, nakipagbalikan siya sa akin kasi mahal na daw niya ako. Hanggang sa, niligawan niya ako at nagpasal kami ulit. Wag kang mag-alala. Mabait naman yung si Dave pero hayaan mo siyang habulin ka niya. Kung may gagawin man siyang masama sa'yo, sabihan mo lang kami at re-resback kami. Tumango ako at ngumiti kay ate. Salamat ate ha. Pero ate, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa sila mom. Nginitaan ako ni ate. Kahit ako naman, hindi pa sila napapatawad, lalo na sa ginawa nila sa'yo. I don't think mapapatawad ko pa. Dadating din yung araw na mapapatawad din natin sila. Iniwan na ako ni ate dito sa kwarto. Humiga na ako para matulog. Nagising ako kasi may maingay dito sa kwarto. Pagdilat ko ay nakita ko ang mga pamangkin ko. Naglalaro sa cellphone nila. Si Theon ang panganay nila. Sunod ay si Orvin. Ang bunso naman ay si Zaxton. Ninang, it's wake up! Ninang! Hello boys! Niyakap nila ako at niyakap ko din sila pabalik. How are you? Bumangon na ako. I'm good, Ninang. Me too. I'm good rin po. Napangiti ako. Let's go downstairs, Ninang. Hang on. Tumayo ako at kinuha yung luggage ko para kunin yung mga pasalubong ko sa kanila. This is for you, Theon. Thank you, Ninang. You're welcome. Sunod kong binigay ang kay Arvin tapos kay Zaxton. Kinuha ko na lang din yung para kay na ate at kuya. Nilagay ko sa isang plastic bag para hindi na ako pabalik-balik dito sa taas. Bumaba na kami at pumunta sa kitchen. Mami, look oh. Bigay ni Ninang. Wow! Did you say thank you? Apo, I like it po.
Sabi ni Zaxton kay ate. Lumabas si Zaxton ng kitchen. Ate, para sa inyo ni kuya at nandyan na din lahat ng pinabili mo. Thank you. Nagugutom ka na ba? May pagkain na dito. Mamaya na lang ate, mas gusto ko yung buko juice. May nakita akong buko juice nung pagbukas ni ate ng ref. Sige, kuha ka lang. Ibibigay ko lang to. Tumango ako. Kumuha ako ng baso at binuksan yung ref nila. Shoot! Ang daming pagkain. Dito na lang kaya ako tumira. May nakita akong macaroni kaya kumuha na din ako. Lumabas na ako ng kitchen at naglakad papunta sa sala. Nandun kasi sila ate at kuya. Binili talaga ni ate ang macaroni na yan kasi favorite mo daw. Apo kuya, nagustuhan niyo ba yung shoes? I love it. Thank you. You're welcome ate. I love it also. Thanks. You're welcome kuya. Tahimik lang akong kumakain habang busy sila sa pasalubong nila. Han, punta tayo mamaya sa Eiffel Tower dan dinner tayo sa Parisian Seine River. Ano daw? Sure. Iwan muna natin ang mga bata sa katulong. May pasok sila bukas eh. Sabi ni kuya kay ate. Alis tayo para makabili tayo ng damit mo. Doon na lang sa shop mo ate. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Yayamanin ka na naman ah. Oo nga naman Han. Fine, maligo ka na doon. Nilabag ko sa coffee table yung hawak kong baso tsaka tumayo. Naglakad na ako paakyat ng hagdan. Magaganda pa naman yung mga gawa ni ate na damit. Meron ding pants and shorts. Kakatapos lang namin mag-shopping sa shop ni ate. Ngayon, papunta kami sa mall para bumili ng undergarments ko. 4 weeks pa ako dito so kailangan ko talagang bumili. Ate, may tanong ako. Ano yun? May sexy time pa rin kayo ni kuya? Oo naman, bakit mo natanong? Parehas kayong busy tapos may 3 anak pa kayo. Imposible kasi yun. Tuwing gabi, bago matulog. Tsaka hahanap-hanapin mo din kasi. Kumunot ang noo ko. Maniwala ka kasi sa akin. Hahanapin mo talaga kapag maraming beses na may nangyari sa inyo. Ang hina ni Dave. Nahampas ko si ate sa balikat niya. Hindi ka man lang ba? Nagka-first blood? Ate naman eh. Na-first blood niya ako ate. Bakit? May nangyari ba agad sa inyo ni kuya? Oo, kaya nga ako binalikan eh. Ang yabang ni ate, kainis. Kaya pala halos hindi na makalakad nang pumunta sa bahay. Do you like him? Gwapo naman si Dave. Ang hot pa niya. Di ba ganun mga gusto mo? Crush lang, aray naman. Kinurot ba naman ako sa tagiliran? Nakarating na kami dito sa mall at lumabas na kami ng kotse. Dapat pala makita kanyang sexy para ma-inlove sa'yo. Hinila na ako ni ate papasok ng mall. Pumasok kami dito sa mga lingerie. Diyan ka lang, ako na maghahanap ng bagay sa'yo. May nakita akong underwear set na siya, kaya kinuha ko yun. Tapos may nakita din akong bra. Isali mo na din ito ate. Sige, tara dito sa mga swimsuit. This weekend, pupunta tayo ng beach. Conservative pa naman ako. Ito, try mo, dali. 2-piece tapos 1-piece swimsuit. Una kong tinry yung 1-piece. Labas pa rin cleavage ko, syunta. Tinry ko yung 1-piece. Maganda naman pero kita pa rin. Ate, kita naman cleavage ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Nagbihis na ako ng damit. Lumabas na ako at binigay kay ate yung swimsuit. You like it? Pwede palitan yung kulay? White lang yung available eh. Sinundan ko si ate. Marami pang swimsuit pero yung 2 lang ang nagustuhan ko. White na lang ate. Kumuha na si ate ng white ng 1-piece at 2-piece. Naglakad na kami papunta sa cashier. Nagpaalam ako kay ate na pumunta sa Chanel outlet store. You want bags? Hindi, tumitingin lang ate. Alis na ba tayo? Uuwi na tayo para makapunta tayo na maaga sa Eiffel Tower. Tumango ako. Naglakad na kami palabas ng mall. Yung bag na nakita ko, isang sahod ko lang yun kaya wag na. Sumakay na kami sa kotse at nag-drive na si ate paalis ng mall. Hindi ko pa rin nahanap ang asawa ko. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi ko alam kung sino ang kasama niya. Kasalanan ko rin naman kung bakit siya umalis. Basta ang alam ko, tinulungan siya ni Manang makaalis sa bahay pero hindi naman ako galit kay Manang. Ano Brad, nahanap mo na? Tanong sa akin ng kaibigan ko na si Nash. Hindi pa rin. Brad, yung hinahanap mo, alam ko na kung nasaan. Sabi naman ni Aaron. Saan? Ito oh. Pinakita niya sa amin ang cellphone niya. Kasama ng kapatid niya at ni Castillo. Kapatid? What? Kapatid? Hindi ko alam na may kapatid si Sarah. Hindi ka kasi pumunta nung kasal nila Castillo eh. Kapatid ni Sarah yung asawa ni Castillo ngayon.
Hindi ko siya nakita nung kasal namin ni Sarah. Marami kang hindi alam, Brad. Tiningnan ko ulit ang picture ni Sarah. She's hot and sexy. Anong plano mo ngayon? Pupuntahan mo ba siya? Napatingin ako. Hindi ko alam. Nahihiya kasi ako sa kanya. Nakakahiya yung ginawa ko. Nadala lang naman ako ng galit ko that time. I found out na maraming beses na siyang binibenta ng magulang niya. Kaya lang, napipigilan ni Castillo kaya hindi natutuloy yung balak nila. Hanggang sa malaki na ang utang nila. Kaya pala pinilit ako ni Mom at Dad na pakasalan siya. Kasi naaawa daw sila kay Sarah. Best friend kasi ni Mom ang mama ni Sarah. Kaya alam ni Mom ang plano ng mama ni Sarah. She's so innocent. Hindi nga alam ni Mom na wala na sa bahay ko si Sarah. Kasi alam kong magagalit si Mom sa akin. You like her? Biglang tanong ni Nash sa akin. I don't know, but I want to hug her. Gusto ko lagi siyang nakikita. In love ka na. Pasalamat ka. Kasal siya sa'yo kundi niligawan ko na yun. Tiningnan ko siya ng masama. Don't you dare! In love nga! Puntahan mo sa South Korea. Ang sabi ni Castillo sa akin, babalik na si Sarah bukas. Kung gusto mo daw ng tulong, ito yung Facebook ng kaibigan at kasama niya sa apartment nila. Enis Bervantes. Inad ko yung kaibigan ni Sarah. Inaccept naman kaagad ako. I started the conversation. Isang nurse pala si Sarah doon sa South Korea. Sabi ni Enis, before daw dumating si Sarah, dapat nandoon na ako. Papasok daw agad si Sarah sa work eh. So ang sabi ko, pagka-uwi niya na lang ako magpapakita. I book a hotel na malapit sa apartment nila. Ano Brad, tahimik ka dyan. Tomorrow morning is my flight. Tumango sila. Nakasama niyo na si Sarah noon? Minsan, kapag umuwi dito si Castillo, syempre, sasama naman ang ate niya. Tumango ako. Kung gusto mong malaman kung anong mga gusto ni Sarah, wala akong maisasagot sa'yo. Dahil hindi naman kami close. Napailing-iling na lang ako. Si Castillo ang tanungin mo. Total mas close naman sila. Selos ka lang eh. Mas gwapo ako dun, no? Bakit naman ako magsiselos? Asawa yun ng ate ni Sarah at kasamahan ko yun sa gang. Nagpapasalamat lang ako kay Castillo. Kung hindi dahil sa kanya, kasal na sa iba si Sarah ngayon. Alis na ako, mga Brad. Kailangan ko pa maghanda. Kayo muna bahala sa kumpanya at sa gang. No problem, boss. Dapat, pagbalik mo dito, kasama mo si Sarah. Ingat ka. Tinanguan ko sila at naglakad palabas ng bar. Sumakay na ako sa sasakyan. Dadaan muna ako sa flower shop para bumili ng bouquet. I will use my private jet para mabilis akong makarating doon. Huminto ako dito sa isang flower shop. Magsasara na ata sila kaya nagmamadali akong lumabas ng sports car at pumasok sa loob ng shop. Hello po, good evening. May I help you, sir? Yes, for my wife sana but I don't know what flower she likes. Tumango ang babae. Bouquet po ba? Yes. Rose lang ang alam kong flower. Habang busy yung babae sa pag-a-arrange ng bouquet, may nakita naman akong teddy bear na kulay white. Kinuha ko yung malaki. How much is this? Pinakita ko yung rose na nasa box at naka-form ng letter S yung gitna ng rose. Display lang po yan, sir eh. Gusto niyo po ba? Free na lang po. Babayaran ko 10K. Sir, wag na po. Tapos na po. Sana magustuhan po ni wife. I like it. Kasama po niya ng teddy bear na hawak niyo, sir. Total ko lang po. Hihingi na lang ako kay Nash ng chocolates. May-ari yun ng chocolate factory eh. 9,785 pesos po lahat. Kumuha ako ng 15K at ibinigay sa kanya. Keep the change. Thank you. Sir, ang laki naman po neto. It's okay. Tulungan ko na po kayo, sir. Lumabas na kami ng shop niya at naglakad papunta sa sports car ko. Pinalagay ko sa trunk yung may box na flowers. Tapos sa harap naman yung teddy bear at bouquet. Thank you po ulit. Thank you din. Pumasok na ako sa loob ng kotse at nag-drive paalis sa lugar. Tinawagan ko si Nash at agad naman niya itong sinagot. Brad, pahingi ng chocolate. Ilagay mo sa magandang box. Brad naman, ang yaman mo tapos hihingi ka pa at may demand pa? Sarado na ang mall tapos maaga pa ako bukas. Fine, dadalhin ko na lang dyan sa bahay mo. Okay, Brad, salamat. Pinatay ko na ang tawag. Hindi naman nagtagal ay nakarating na ako dito sa bahay. Lumabas na ako ng sports car ko. Nilapitan ko yung isang tauhan ko. Pupunta ako ng Korea bukas ng umaga. Yung mga bulaklak na nandyan sa loob, ilipat mo sa Range Rover. Okay, sir. Kapag Range Rover ang gagamitin,
Ibig sabihin, sa private jet ako sasakay papuntang Korea. Pumasok na ako sa loob at naglakad paakyat ng hagdan. Nagtungo na ako sa kwarto ko at kinuha yung luggage ko. Hindi ko alam kung ilang linggo ako doon. Naglagay na lang ako ng maraming damit sa luggage. Kinuha ko yung jacket ko at nilagay din sa loob ng luggage. Pagkatapos ko mag-impake, ay humiga na ako para matulog. See you soon, Sarah. Sarah's point of view. Kakarating ko lang dito sa apartment galing akong ospital. Walang pahinga from flight. Nakita daw kasi ako ni Ma'am Helen sa airport nung papunta pa lang ako ng France. Ang akala niya, nakabalik na ako galing bakasyon kaya binigyan na ako ng shift. May 4 weeks pa kaya ako that time, kaya nga ako pumunta ng France eh. Magpapalit na sana ako ng uniform kaya lang may nag-doorbell. Si Ennis, bukas pa yun ng umaga uuwi. Binuksan ko yung pinto pero walang tao. Napansin ko yung mga bulaklak sa sahig. Kinuha ko yung isa para tingnan kung kanino galing. May manliligaw na si Ennis? Sarah, napatingin ako sa nagsalita. OMG! Bakit siya nandito? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? I'm sorry. Nadala lang ako ng galit ko. May dala siyang teddy bear na malaki. Mapapatawad mo ba ako? Ang gwapo niya. Pasok ka muna. Naiihi kasi ako. Pinasok ko muna yung mga bulaklak bago pumasok ng CR. Papatawarin ko ba? Sabi nila ate at kuya sa akin kung hihingi man daw ng tawad si Dave. Patawarin ko daw. Lumabas na ako ng CR at pumunta sa sala. Papatawarin kita but sa isang kondisyon. Anything? Anong kondisyon naman yun? Dapat hindi ako madadamay sa pagiging mafia mo. Susuportahan naman kita pero ayaw ko lang madamay. It's dangerous. Tumango siya. Hindi ko hahayaan na madamay ka. Can we try working this marriage? Ngumiti ako at tumango. Thank you. Bala ko din mag-resign at umuwi na lang sa Pilipinas. Kumunot ang noon niya. Why? You don't like your job anymore? I want to be with you. Bakit namula yung mukha niya? Gusto ko na din kasi umuwi na Pilipinas at doon na lang habang buhay. Malapit lang naman yung Pilipinas. Pwede kitang puntahan dito anytime or kapag hindi ka busy. Pwede rin ako lumipat dito. Umiiling-iling ako. Nilapitan ko siya. Buo na ang desisyon ko. 2 buwan, pwede na akong bumalik ng Pilipinas. Sige ka, kung pipigilan mo ako, hindi kita bate. He chuckled. Alright, my little boss. Alis na ako para makapagpahinga ka. Sinamaan ko siya ng tingin. What? Where did you stay? Diyan sa malapit ng hotel. Why? Night naman ang shift ko bukas eh. Nagugutom kasi ako. Yayain sana kitang kumain. Yun lang pala eh. Sure. Pumasok ako ng kwarto at nagpalit ng damit. Malamig sa labas kaya nagsuot ako ng jeans tapos long sleeve at jacket. Gagamitin ko itong bag na binigay ni ate sa akin. Chanel bag. Let's go. Lumabas na kami ng apartment at naglakad papunta sa elevator. Ilang linggo ka dito? I don't know. You want me to stay here? Umiiling-iling ako. You have work, right? We're okay naman, so pwede ka nang bumalik. Tsaka 2 buwan na lang naman ako, babalik na rin ako ng Pilipinas. Sabi ko sa kanya, pero nalungkot siya. Bakit ka malungkot? Nothing. 2 buwan pa lang kitang hindi makikita? Damn it! Mamimiss niya ako? Madali lang naman yun. Pumayag ka na. No communications basta 2 buwan lang. Tumango ito at niyakap ako. I miss you. Niyakap ko din siya pabalik. 2 months lang, okay? Tumango ako. Lumabas na kami ng elevator at naglakad palabas ng apartment. I'll drive. Kinuha niya ang susi ng kotse ko at binuksan yung pinto tsaka ako pinapasok. Nag-drive na siya paalis ng apartment. May sasabihin nga pala ako sa'yo. I don't like keeping a secret on you. What is it, love? Bakit ako kinikilig? Don't get mad, okay? Tumango lang siya. Manang helped me to escape. I know that, love. But don't worry. Hindi ako galit kay Manang. Hinawakan niya ang kamay ko. Ganito ba ang feeling na in love? Ang sarap naman sa pakiramdam. Nagkwentuhan na kami sa buong biyahe namin. Getting to know each other. Charot. Sabi niya sa akin, kapag nai-stress daw siya, nagyoyose siya at umiinom tapos sabi ko, wag naman lagi kasi masama yon. After namin kumain ni Dave ay pinasyal ko siya sa park. Ang ganda ng lights dito. Bukas after ng shift ko, susunduin ako ni Dave. Tapos ipapasyal ko naman siya sa Seoul.
Dadalhin ko siya doon sa mga street foods. Then sa day off ko, gusto niyang pumunta sa Japan bago siya bumalik ng Pilipinas. So after ng shift ko, alis kaagad kami. "Can I stay with you?" Tanong ko sa kanya. Sasagot sana siya nang biglang nag-ring ang cellphone ko. Text message lang pala galing kay Ines. From Enis. "Ate, kay Casimir muna ako. Enjoy your loving-loving." To Enis. "Naku ka, lagot ka talaga sa akin, babae ka." Si Enis pala ang may dahilan kung bakit alam ni Dave ang apartment namin. Pero okay lang, masaya naman ako. Matagal na palang naniligaw si Casimir kay Enis. Hindi niya lang pinakilala sa akin kasi hindi pa daw siya sigurado. Kanina ko lang din nalaman kasi nahuli ko silang naghahalikan sa likod ng hospital. Buti na lang ako. Chill lang at buti na lang at ako lang nakakita sa kanila. Kundi, malalaman talaga na buong ospital na may relasyon sila. "You want to stay with me?" Tumango ako. "Paano si Ines? Hindi ka hahanapin?" Doon muna daw siya sa boyfriend niya. Umuwi muna tayo sa apartment para kumuha ng damit ko. Naglakad na kami papunta sa kotse at siya pa rin na nag-drive. "Dave, nagka-girlfriend ka noon?" "Yeah, second year college ako. We broke up kasi nabuntis siya ng kaibigan ko." "Hindi na ako pumasok sa relasyon ulit. Bakit ka pumayag magpakasal sa akin? Kagaya mo, napilitan lang din ako. But my feelings to you is real." "Real love?" Napangiti ako. "I promise you, hindi kita lolokohin. Hindi ako red flag." Natawa ako. "Tuparin mo pangako mo, ha?" Tiningnan niya ako at tinalikan ng kamay ko. "I promise, love." Nakarating na kami dito sa apartment. Lumabas na kami ng kotse at naglakad papasok sa loob. Pinindot ko na yung elevator. Pagbukas ng elevator, ay agad kaming pumasok sa loob. Masaya ako ngayon dahil nakatagpo ako ng isang lalaki na habang buhay ko nang makakasama. Sana lang, si Dave ang makakasama ko habang buhay. Kakadating lang namin ni Dave dito sa apartment para kumuha ng damit ko. Bukas ng madaling araw, ang balik namin dito sa Korea. Then ihahatid ko si Dave sa airport. Naka-private jet pala siya anytime. Pwede siyang umalis. "Sa jet na lang tayo kumain, love. May pinahanda akong pagkain doon." Tumango ako. Kagabi lang niya sinabi sa akin na private jet niya ang gagamitin namin papuntang Japan. Nilagay ko sa tote bag ang damit ko, then nagdala na din ako ng toiletries. Lumabas na ako ng kwarto at pinuntahan si Dave sa sala. "Are we going?" Tanong ko sa kanya. "Are you done?" Tumango ako. "Let's go." Sinuot ko yung Birkenstock tsaka ako sumunod kay Dave sa labas. Hinawakan ko siya pero nilipat niya ang kamay niya sa bewang ko. "Love? Wala ba talaga tayong communication? Parang hindi ko ata kaya yun." Nginitian ko siya. "Test na din yun kung gaano mo ako kamahal." Napairap siya. "Fine. Kahit ikaw naman ang hindi makatiis sa akin." Hinawakan niya ang chin ko. Hahalikan na sana niya ako nang bumukas yung elevator. "Relax ka lang. May tamang oras para diyan." Lumabas na kami ng elevator at naglakad palabas ng apartment. Sumakay kami ng kotse. Yung tauhan niya ang pinadrive niya. "Doktor ba yung boyfriend ni Ines?" "Opo, isang surgeon. Half Filipino and half Korean si Casimir. Sa Pilipinas siya lumaki pero dito na siya sa Korea nagtapos ng pag-aaral niya." "Ah, okay. Bakit hindi ka nagdoktor?" Tanong ko sa kanya. "I don't like it. Mas gusto ko talaga ang business." Halata naman. Marami na siyang restaurants. May private resorts din, malls at hotels. Hindi na ako magtataka kung bakit siya ang pinili nila mom na ipakasal sa akin. Nakarating na kami dito sa airport. Ang ganda ng private jet niya, kulay black. Lumabas na kami ng kotse at naglakad papasok sa loob ng jet. Agad sinerve yung pagkain. Carbonara pasta, buttered chicken at battered shrimp. Pizza, fries at rice. Yung drinks naman ay Coke tapos mango shake. "You like the food, love?" Ang sarap." Kain lang ako ng kain. Hindi ko nga namalayan na nakaalis na pala kami. "Saan mo in-order yung mga food?" "It's my recipe. Ipagluto kita once na nakabalik ka na ng Pilipinas." "Talented ka pala." "Kaya ka pala masculine kasi after mo kumain, workout." He chuckled and smiled at me. "Mom taught me how to cook. Para daw kapag may asawa na ako, hindi daw magugutom." Mas lalo ako nai-inlove sa kanya. Lumapit siya sa akin at sinubuan ako ng pasta. "Ang ganda mo sa malapitan, love." Hinalikan niya ang labi ko. "Thank you." Lumipat kami sa couch para manood ng movie. Pinaupo niya ako in between his legs at niyakap ako.
365 days? As to pala yung papanoorin namin. May wifi pala dito sa jet or baka downloaded. Meron ganun sa Netflix eh. Nakarating na kami dito sa Tokyo, Japan. Nagugutom daw si Dave. So, pupunta kami ng restaurant na malapit lang dito sa hotel. Sabi ni Dave sa akin kanina, dito daw sa Japan nagkakilala ang parents niya. Yung mom daw niya isang receptionist sa hotel, tapos yung dad niya isang hotel guest. What do you want, love? Ikaw na bahala. Wala kasi akong maintindihan sa menu nila. Nag-cellphone muna ako habang naghahanap ng food sa menu si Dave. Palihim ko siyang kinuhanan ng picture. Hindi pa naman kami friends sa FB at IG eh. Pagkatapos niyang umorder, ay tinabihan niya ako. Kinuha niya yung cellphone ko at nagpicture kaming dalawa. Gusto mo pala ng picture, hindi ka man lang nagsabi. Inad niya ako sa FB at finalo ang IG ko. Airdrop mo yung solo pictures mo, love. Wag, ang pangit ko. Napatingin siya sa akin. Sino may sabi na pangit ka? Wala, tingnan mo yung pictures ko, di ba ang pangit? Pinakita ko sa kanya yung mga pictures ko. In-airdrop niya yung pictures ko nung nasa France ako. Laitin mo pa sarili mo, love. Bubuntisin talaga kita. Grabe siya, oh. Talikod ka. Tumalikod naman ako. May sinuot siyang necklace sa akin. Tinignan ko yung pendant. Heart key siya. Mahal yung ganito eh. Wala akong pakialam, love. Thank you. Hinalikan ko ang labi niya at niyakap ng mahigpit. You're welcome. Dumating na yung order ni Dave. Kakain na lang. Hindi ko naman alam yung mga pangalan nila pero si Tiramisu kilala ko. After namin kumain kanina, ay namasyal muna kami bago dumating sa hotel. Nandito kami ni Dave sa pool. Nag-aya kasi ako. Sayang naman yung binayad ni Dave kung hindi namin itatry ang pool ng hotel. May mga couples din dito parang may ginagawang kababalaghan. Hindi ba sila makahintay at doon na lang sa room nila? Live porn, sabi ni Dave. Manahimik ka nga baka marinig ka nila. Hindi na lang binulong sa akin. Pakialam ko sa kanila, love. Sungit nito. Doon na lang tayo sa room natin, may bathtub doon. Hinila niya ako paalis ng pool. Go to your room. Sigaw ng matandang foreigner doon sa couple na Darapan ng harutan doon sa pool. Nakatalikod yung babae pero hubad na siya. Tingin pa. I'm not. Meron na akong asawa maganda at sexy. Bakit pa ako titingin sa ibang babae na maraming acne yung likod? Grabe talaga siya. Naglakad na kami papunta sa elevator. Last day naman na natin bukas. Pwede ba tayo magpa-room service? Sure, love. Pagkabukas ng elevator ay agad kaming lumabas dahil maraming sasakay. Naglakad na kami papunta sa room namin. Pinuksan ni Dave ang pinto at pumasok na kami sa room. What do you want, love? Tinignan ko yung menu. I want pasta tapos grilled chicken, Caesar salad. Tumango naman si Dave. Tinanggal ko ang suot kong bathrobe at pumasok sa banyo. Ang ganda ng view. Nilagyan ko ng bath bomb, yung bathtub at pinuksan yung tub spout. Papasok na sana ako sa loob ng tub nang may yumakap sa akin. Pinaharap niya ako sa kanya. Hinaplos ang mukha ko at hinalikan sa labi. Tumugon ako sa halik niya. Yung isang kamay niya, hinihimas ang boobs ko. Can we do it? Tanong niya sa akin. Of course. Binuhat niya ako papasok sa tub. Pinakandong niya ako sa kanya. Hinalikan ko ang labi niya habang busy ang kamay niya sa boobs ko. Tinanggal niya ang suot kong bikini. I miss this beautiful. Hinimas at pinisal niya ang boobs ko. Nilalaro ng dila niya. Kaya napaungol ako sa ginawa niya. Bumaba ang isang kamay niya sa pagkababae ko at hinimas niya yun. Ding dong. Doorbell yan. Panira. Stay here. Umalis ako sa kandungan niya at umupo sa tub. Tinakpan ko ng bubbles ang hubad kong katawan. Pumasok si Dave dito sa banyo na may dalang tray. May red wine din. Nilagyan ni Dave ng wine yung wine glass. Inabot niya sa akin yung isa. Tinikman ko lang kung anong lasa ng red wine. Masarap naman pala. Let's eat first, love. Tuloy na lang natin mamaya. Nagsimula na kaming kumain. Sinubuan ko siya ng pasta. Nabitin ka ba? Panira kasi yung room service. Panira talaga. He chuckled. Hinaplos niya buhok ko. Hindi ka na mabibitin mamaya. Kumindat pa nga. Nakita ko yung tattoo niya sa likod tas meron din sa kamay paakyat sa braso niya. Habang umiinom siya ng wine, hinalikan ko ang Adam's apple niya. Tinignan ko siya ng nginitian. Napakagat labi siya at hinalikan ng labi ko. Pumasok na siya dito sa tub.
Pinakandong niya ako at dahan-dahan niyang pinasok ang kanya sa akin. Napahawak ako sa buhok niya. Nilalaro ng dila niya ang pasa ko. Taas baba ang galaw ko kahit masakit. Binilisan ko ang paggalaw sa itaas niya. "You're hot, love." Hinalikan niya ang labi ko at pinahiga. Umibabaw siya sa akin at hinalikan niya ang leeg ko at nag-iwan ng kiss mark. Bumaba ang halik niya sa boobs ko at naiwan ulit ng kiss mark. Hinimas niya ang alaga niya, mahaba at malaki. Pinasok niya ang alaga niya sa pagkababae ko. "You're so beautiful, love." Ngumiti ako. Pinilisan niya ang paggalaw sa itaas ko. "Hihintayin mo ako, di ba?" "Of course, love. May babalikan. Let's sleep na para may time pa tayong gumala bukas." Tumango ako. Hinalikan ko ang labi niya at nag-goodnight. Pinahiga niya sa dibdib niya tapos yung kamay niya nasa puwetan ko. Pabalik na kami ni Dave sa South Korea. Kanina pumunta kami ng Tokyo Disneyland, Nakamis Shopping Street, Tokyo Skytree tapos sa mall para kumain at mamili ng pasalubong. Alam kong malungkot siya kahit hindi niya ipakita sa akin. Ramdam ko. "Smile ka na, magkikita naman tayo eh." Napabuntong hininga siya at niyakap ako. Niyakap ko siya na mahigpit at hinalikan ng pisngi niya. "2 buwan lang, love, please." Tumango ako. "December 22, love, birthday ko, makakauwi ka ba?" Humiwalay ako ng yakap. "I'll try. Di pa kasi ako nakapagpasa ng resignation ko." Tumango siya. "Smile ka na po." He smiled at me. Napatingin ako sa labas. Nakarating na pala kami ng Incheon. "Ihatid lang kita, din naalis na ako." Lumabas na kami ng private jet at naglakad papunta sa kotse ko. Yung tauhan na ni Dave ang naglagay ng mga gamit ko dito sa kotse. Sumandal ako kay Dave at yumakap sa kanya. Tumingala ako at nagpout agad naman niyang hinalikan ang labi ko. "Mamimiss ko talaga ang mga yakap mo." "Alam ko naman hindi mo ako matitiis, love, kaya aabangan ko na lang ang message mo." Napapout ako. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami dito sa apartment. Sakto din ang dating ni Inis galing trabaho. "Hi, kamusta?" "Okay lang naman. Hinatid ko. Pabalik na kasi ako ng Pilipinas." Sabi ni Dave kay Inis. "Ah, ganun ba? Sad girl ka niyan, ate." Kinarot ko yung talagiliran niya. "Ako na magdadala ng ibang gamit niya. Ingat." Kinuha ni Inis yung tote bag ko at pumasok sa loob ng apartment. "Mamimiss kita. Mag-iingat ka palagi at huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha?" Sabi ko sa kanya. "Opo, little boss. Mag-iingat ka din dito. See you soon." Hinalikan niya ang labi ko at tumugon ako sa mga halik niya. "Sige na, baka may mangyayari pa dito." Binigay niya sa akin yung susi ng kotse at hinalikan ako ulit sa labi. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganun din siya sa akin. "See you soon." Nagpaalam na ako sa kanya at pumasok sa loob ng apartment. Tinignan ko siya ulit at kumaway. Pumara ng taxi yung tauhan niya at pumasok na sila. 2 buwan lang naman. Naglakad na ako papunta sa elevator. Tiningnan ko yung plastic bag na galing sa Japan. May napansin akong maliit na box. Naiwan ba ni Dave to? Pinuksan ko para malaman ko yung laman ng box. It's a ring. Ang nakalagay sa note, "I hope you wear this, love." I removed my wedding ring tapos sinuot ko yung singsing, tsaka sinuot ulit yung wedding ring. Medyo maluwag kasi siya. Pumukas ang elevator at lumabas na ako. Kinuha ko yung cellphone ko tsaka pinicturan yung kamay ko na may singsing at sinend kay Dave. Naglakad na ako papunta sa unit namin at nag-doorbell. Dinala kasi ni Enise yung bag ko eh. Nandun yung susi ng unit. Bumukas ang pinto at nagulat ako sa nagbukas ng pinto. "Hi!" "Uuwi rin naman ako. Hinintay lang kitang makabalik." Kumunot ang noo ko. "Sige, alis na ako." "Bye babe, I love you." What just happened? Umupo ako sa couch at hinintay silang matapos. "Bye babe, ingat ka ha. I love you too." Natawa na lang ako. Pagkasara ni Inis sa pinto, ay umupo siya sa tabi ko. "Ate, kamusta honeymoon nyo?" "Honeymoon ka dyan. Babalik na ako ng Pilipinas." Napanganga siya sa sinabi ko. "Bakit? Sayang naman yung trabaho mo dito, ate. Mahirap yung LDR, Nis. Tsaka, pwede naman akong bumalik dito anytime." Napatango siya. "Sabagay, kailan ka babalik ng Pilipinas?" Sabi ni Ma'am Helen, tatapusin ko lang daw yung mga shifts ko then pwede na ako magpasa ng resignation form. "May 5 shifts ka na lang, ate. Next month, wala kang shift." Tumango ako. Alam na ni Ma'am Helen eh, so hindi na niya ako binigyan ng shifts.
After namin mag-usap ni Inis, ay binigay ko na sa kanya yung pasalubong ko galing Japan. Tapos, binigay ko din sa kanya yung para kay Casimir. Ate, matutulog na ako ha, inaantok na ako. Sige, sige. Good morning night. Madaling araw na dito eh. 1:30 a.m. kami dumating ni Dave kanina. Naglakad ako papunta sa laundry room para ilagay yung mga maruming damit ko at kay Dave. Sinadya niyang iwan sa akin yung damit niya para daw hindi ko siya mamiss. After ko isalang sa washing machine yung mga damit, ay naglakad na ako patungo sa kwarto ko para matulog. Bukas ko na yon isasampay. May work na ako bukas afternoon shift. Humiga na ako. Tiningnan ko yung cellphone ko kung may text ba galing kay Dave. From Dave. It's beautiful love. Take care always. Pinusuan ko lang yung message niya tsaka pumikit. Ingat ka lagi, hubby. Makalipas ang mahigit isang buwan. Nandito na ako sa Pilipinas sa hotel actually. Sabi kasi ni Manang, aalis si Dave sa bahay around 7 p.m. para pumunta sa club. Magpapainom daw kasi si Dave sa mga kaibigan niya at sa gang. So, mga 8 p.m. aalis na ako dito sa hotel at pupunta ng bahay ni Dave. Kanina lang akong hapon dumating dito. Hindi na ako nakapagpahinga kasi excited ako sa surprise ko. May 30 minutes na lang ako. Inaayos ko na yung mga gamit ko. Si Manang at tatay ang susundo sa akin para hindi malaman ni Dave. Lahat ng kotse ni Dave, may GPS eh. Inayos ko muna yung marumi kong damit at nilagay yon sa isang plastic bag tsaka pinasok sa luggage ko. Baka nasa labas na sila Manang. Kinuha ko yung cellphone ko para tingnan kung may text ba si Manang sa akin, pero wala. Sa labi ko na lang sila hihintayin. Kinuha ko yung tote bag ko tsaka hinila yung dalawang luggage ko. Chinek ko muna yung room kung may naiwan ba ako. Meron nga, yung jacket ko. Kinuha ko yung jacket na nasa couch tsaka tuluyang lumabas ng room. Habang naglalakad ako, may nag-text naman sa akin. Si Manang na siguro ito. Sakto ang pagbukas ng elevator kaya pumasok na ako. Tinignan ko yung message ni Manang. From Manang. Nandito na kami sa labas. Saan ka? To Manang. Palabas na po Manang. Bubukas ang pinto ng elevator at agad akong lumabas. Pumunta na ako sa receptionist para mag-check out. Sarah! Nilingon ko naman yung tumawag sa akin. Manang! Niyakap ko na mahigpit si Manang. After ko mag-checkout ay lumabas na kami ni Manang sa hotel at naglakad papunta sa kotse nila ni tatay. Kumain ka na ba? Tanong ni Manang sa akin. Hindi pa po. Sakto, may niluto kami sa bahay. Nandito na si Sarah. Lumabas ng kotse si Tatay Mario. Toy, kamusta po? Niyakap ko din si Tatay Mario. Maayos naman ako, iha. Pinasok na namin sa trunk yung mga gamit ko tsaka kami pumasok sa loob ng kotse. Nagsimula na mag-drive si Tatay Mario. Nakarating na kami dito sa bahay ni Dave. Nagulat yung mga tauhan ni Dave eh. Sinabihan ko sila agad na wag sasabihin kay Dave na dumating ako kasi gusto ko siyang isurprise. Tumango sila. Kumain ka muna. Kami nang bahala magpasok sa mga gamit mo. Sige po. Sinamahan ako ni Manang papunta sa kitchen. Ako na po, Manang. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Tumango ako. Kumuha ako ng rice at ulam tsaka umupo sa bar stool. Pork barbecue, sinigang na hipon at adobong sitaw ang ulam. Nandito ako ngayon sa kwarto ni Dave. Naibigay ko na din sa kanila Manang yung mga pasalubong nila at tuwang-tuwa naman sila sa binigay ko. Mukhang matagal uuwi si Dave. Dapat pala natulog na lang ako kanina pagdating ko. Nilibot ko ang tingin ko dito sa kwarto ni Dave. Parang pangbabae itong kwarto niya or baka pinagyo niya. Kinuha ko na lang yung cellphone ko para maglibang. Hindi ko kasi makita yung remote ng TV eh. Manonood sana ako ng movie habang hinihintay si Dave. Humiga ako sa malambot na kama. Ang bango naman ng unan. Alam kong kay Dave itong unan. The next day. Nakatulog na pala ako kagabi. Tumingin ako sa katabi kong nakayakap sa akin. Humarap ako sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Ang gwapo talaga ni Dave. Hinawakan ko ang labi niya. Are you done checking me out? Sumiksik ako sa leeg niya at niyakap siya. Happy birthday, love. Say it again. Tiningnan ko siya. I said happy birthday, love. Hinalikan niya ang labi ko. Na-surprise ka ba? Tumango siya. Nagtaka ako bakit may sexy na babaeng natutulog dito sa kwarto ko. Buti na lang, nakita ko yung mga gamit mo. Sexy na babae. Hindi ko man lang nagsabi, baby. Kasi nga surprise, can we go out today? Of course, love. Isama na din natin parents mo. Napaisip siya. Pupunta naman tayo sa mansion mamaya. Sinabihan ko na sila mom kagabi na dadating tayo. Tumango ako. Take a shower na.
Hinalikan ko muna ang labi niya bago bumangon. Palabas na sana ako nang nagsalita si Dave. Where are you going? Sa kwarto ko, nandun mga gamit ko eh. Lipat ko na kagabi. Nasa walk-in closet na. Nandito yung banyo. Napakamot ako sa ulo. Naglakad na ako papasok sa banyo niya. Ang ganda ng banyo. I think, binago niya yung banyo at kwarto niya. Nasabi ni Manang sa akin noon na mahilig si Dave sa dark colors, kaya wag daw ako magtaka kung dark yung bahay niya. Makaligo na nga. Paalis na kami ni Dave. Pupunta daw kami sa restaurant na pagmamay-ari niya para kumain ng breakfast at lunch. Sasaglit kami mamaya sa Laguna para bumili ng delicacies nila. Hinaplos ko ang buhok ni Dave habang nagmamaneho siya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan yon. Napansin ko yung tattoo niya sa neck. May new tattoo ka? Yes, love. Dalawa actually. I tattooed your face. Nice joke. Natawa rin siya sa sinabi niya. I tattooed something. Tinuro niya yung dibdib niya. Sayang, naka-seatbelt kasi siya. Titingnan ko sana. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami dito sa restaurant niya. Rebellion Restaurant and Lounge, yung pangalan ng restaurant ni Dave. Lumabas na kami ng kotse at naglakad papasok ng restaurant niya. Medyo maraming tao. Pinaupo muna ako ni Dave sa couch at nilapitan niya yung staff niya. Let's go, baby. Sumunod ako kay Dave. Umakyat kami sa hagdan at nagtungo sa balcony ng restaurant niya. Mas maganda dito. What do you want, love? Ang lambing talaga ng boses ni Dave. I want this baby back ribs and bacon mac and cheese. Gusto ko ba sanang dagdagan kaya lang nakakahiya. High-tech pala dito sa restaurant niya. Sa iPad mo ilalagay ang o-orderin mo. Sumandal ako sa balikat niya habang busy siya sa iPad. What about your drinks, baby? Buko, pandan shake na lang. Hinalakan niya ang noo ko. Tumingala ako para pagmasdan ang mukha niya. Mas makinis pa mukha ni Dave kaysa sa akin. Sana all. After niya mag-order ay nilapag niya sa lamesa ang iPad. Tapos niyakap ako ng mahigpit. Nagkwentuhan kami ni Dave. Kinuwento ko yung mga nangyari sa Korea in the past few months. Si Enise at Casimir, nagkakalabuan na. May nagsend sa kanya ng picture ni Casimir na may kahalikan na babae. Yun pala ay isang doktora na may gusto kay Casimir. Kaya bago ako umalis, pinabuti kong walang gagawin si Enise sa sarili niya. Sobra siyang na-depress sa nangyari. Sino kasama niya ngayon? Yung pinsan niya, mag-isa lang din kasi yun sa... So, sinamahan na lang niya sa Enise. Napatango naman si Dave. Dumating na ang pagkain na in-order ni Dave. Agad kong ininom yung buko pandan. Matagal na ako nag-crave nito. Kain ka ng marami, love. Dadamihan ko talaga. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito. Wala kasi doon sa Korea. Tahimik lang akong kumakain. Ang sarap ng pagkain. Kagagaling lang namin ni Dave sa Laguna. Bumili kami ng pagkain doon sa mga delicacies nila para dadalhin sa bakasyon namin. Pagkadating namin dito sa mansyon ng parents ni Dave, ay agad kong tinulungan si mom sa pag-aayos ng dining room. May balita ka sa magulang mo, Sarah? Umiiling-iling ako. I understand kung galit ka sa kanila. Pati ako galit sa mama mo. Umupo kami ni mom sa upuan. Huwag kang magagalit sa akin ha. Tumango ako. Ayaw ko talaga ang papa mo para sa mama mo pero pinaglaban niya eh. Noong college pa kami, sinasama ng papa mo sa kasino yung mama mo hanggang sa natuto din ang mama mo magkasino. Kaya pala, nung nabalitaan ko na lubog sila sa utang, gusto kong tumulong sa mama mo kasi kaibigan ko siya. Kaya lang nalaman ko na may balak silang ipakasal ka sa mayaman at matandang lalaki. Kagaya kay ate. Anak po ba talaga nila ako? Yes, pero yung addiction nila ay hindi na yun magagamot. Pinilit kong ipakasal si Dave sa'yo kasi nalaman ko din na maraming beses ka na palang binibenta ng mama mo. Buti na lang napipigilan ng asawa ni ate mo. Si kuya? Kaibigan ni Dave si Jay. At kasamahan niya sa organization. Hindi alam ng ate mo ang tungkol doon kasi ayaw kong makagawa siya ng krimen. Kung hindi man mag-work itong marriage niyo ni Dave or hindi ka masaya, pwede kang mag-file ng annulment. Sabi ni Mami Aubrey sa akin. Pero ma'am, mahal ko na po si Dave. Hindi ko lang po alam kung ganun din po ba siya. Napangiti si mom sa sinabi ko. Ako bahala kay Dave, aamin din yun. Sa sobrang saya ko, napayakap ako kay mom. Pero magpatawad ka rin kahit hindi humihingi ang magulang mo na kapatawaran. Opo, ma'am.
Tumayo na kami ni Mom at naglakad palabas ng dining area nila. Pumunta kami sa backyard. Nandito kasi sila Dave at Dad. Nag-iihaw ng eggs. Ay, charot. Kung pwede lang talaga, no? Luto na ang barbecue? Tanong ni Mom kina Dave at Dad. Malapit na, Han. Lumapit ako kay Dave na umiinom ng alak at nagyoyosi. Itatapon niya sana yung yosi niya pero pinigilan ko. It's okay, love. Ngayon lang naman. He smiled at me, tapos hinalikan niya ang noo ko. Son, invite your friends tomorrow. Matagal ko na silang hindi nakita. Sabi ni Dad kay Dave. I'll text them later. Ikaw, Sarah, may kaibigan ka ba dito? Invite her. Si Ashley? Wag na po, Mom. Pasmado pa naman bunganga nun. Sige na, sabi ni Dad sa akin. Tumingin ako kay Dave. Tumango siya. Sige po, Dad. Pinaupo ako ni Dave sa kandungan niya. Kinuha ko yung cellphone ko sa bulsa at minessage si Ashley. Familiar yung apelido niya, love. Pumunta ako sa profile ni Ashley para makilala ni Dave. Familiar din mukha niya. Your ex? Umiling siya. Your best friend? Umiling ulit siya. Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Kinuha niya yung cellphone niya na nakalapag sa lamesa. Excited na ang bruha. Aalis nga daw siya pupunta ng mall para mamili ng bikini shirt. After 3 years, magkikita na ulit kami. Kakatapos lang namin mag-dinner. Nandito kami ngayon sa backyard kasama ang mga kaibigan ni Dave. Si Dave, kanina pa siya lasing. Pero ayaw tumigil sa pag-iinom. Ngayon lang din naman kasi, birthday niya. Baby, I want you. Bulong niya sa akin. Ginitian ko siya at tinalikan ang pisngi niya. Brad, mauuna na ako. Mag-iimpake pa ako ng gamit. Sabi ni Kael kay Dave. Sige Brad, salamat sa pagpunta. Happy birthday ulit. Sarah, mauuna na ako. Nagpaalam ni si Kael sa amin at sumunod naman si Nash. Hinalikan ni Dave ang leeg ko. Dito na tayo matulog. I can't drive. Let's go. Lasing ka na. Inalalayan ko siyang tumayo at pinaakbay ko siya sa akin. Tulog na ata sila Mom and Dad. Dahan-dahang naglakad papasok na mansyon. Ako na po, sabi ng PSG nila Mom. Siya na ang umalalay kay Dave paakyat. Pumunta muna ako sa kitchen para kumuha ng tubig ni Dave. Sana walang mangyayari. Hindi naman sa ayaw ko kaya lang nandito kami sa mansyon ng parents niya. Nakakahiya. Umakyat na ako at sakto naman ang paglabas ng PSG sa kwarto. Kwarto yata ni Dave yon. Salamat kuya. You're welcome po. Naglakad na ako papunta sa kwarto ni Dave. Pumasok na ako sa loob at nakita ko naman si Dave na nakahiga sa kama. Tapos nagtatanggal ng suot niya. Binuksan ko yung aircon at nilapitan siya. Gusto ko yung bedroom niya dito. Simple lang. Love. Make love with me. Hinalikan niyang labi ko at niyakap ako ng mahigpit. Nakakahiya kina Mom, love. They won't hear us. Hinalikan niya ulit ang labi ko kaya tumugon na ako sa mga halik niya. Pumasok ang dalawa niyang kamay sa loob ng damit ko at tatanggalin sana yung bra ko pero hindi matanggal. Umupo ako sa may tiyan niya at tuluyang tinanggal ang damit ko pati bra ko. Beautiful. Hinimas niya ito at pinisil. I miss them, baby. Nagpalit kami ng position. Ako naman ang pinahiga niya. Pleasure me, happy, please. Hinalikan ko ang labi niya at pinulupot ang kamay ko sa leeg niya. Sabik na sabik yung halik niya. Bumaba ang halik niya sa dibdib ko. Kinagat at sinipsip niya ang utong ko. Dave! Pinasok niya sa loob ng pants ko ang isa niyang kamay and he massaged. I kissed his lips para hindi ako makaungol ng malakas. Pinutok niya sa loob ko. Humiga siya sa tabi ko at niyakap ako. Happy birthday, Happy! Thank you for the wonderful night, love. Let's sleep. Sumiksik ako sa leeg niya at yumakap ng mahigpit sa kanya. Tinakpan ni Dave ng comforter ang katawan namin. Hinalikan niya ako sa noo at niyakap. Kakarating lang namin ni Dave dito sa bahay. Around 1 p.m. na kami nagising tapos yung flight namin 2:30 p.m. Nagmamadali na kaming nag-impake. Naghihintay na sila Mom sa airport. Are you done, love? Tanong ko kay Dave. Saglit lang, baby. Tumango ako. Umupo muna ako sa couch. Inaayos pa kasi niya yung mga damit niya. Habang naghihintay ako kay Dave, nag-text naman si Ashley sa akin kung nasaan na daw ba ako. To Ashley, papunta na. Nag-ayos pa kasi kami ng gamit. Napatingin naman ako kay Dave tapos naata siya. Tumayo ako at nilapitan ko siya. Tapos ka na, love? Yes, love. Let's go. Kinuha na niya yung luggage sa kabag ko. Lumabas na kami ng kwarto at bumaba. Pinauna na niya ako sa kotse. Kakausapin pa daw niya sila Manang. Kinuha ko sa trunk yung regalo kay Dave.
Dave, in-order ko pa kasi kaya matagal kong dumating. Hindi naman nagtagal, ay pumasok na din si Dave dito sa loob ng kotse. Pagkaalis namin ng bahay ay binigay ko na sa kanya yung regalo ko. Sorry, natagalan. You don't have to, baby. Thank you. Hinalikan niya ako sa labi. Agad naman niyang binuksan yung regalo. Baby, this is too much. Ngumiti ako. You deserve that, love. Happy birthday ulit. Bumili ako ng iPhone 15 Pro Max at MacBook Pro. Sobrang luma na kasi yung kanya tapos minsan hindi na mabuksan. Gumagana pa naman yung cellphone ko, love. Pero full storage na. Hitchak. Gamitin mo na yan ngayon. Tumango siya. Tinulungan ko siyang iset up yung iPhone niya. May binili din ako na case pero clear, baka kasi hindi mo magustuhan eh. Basta galing sa'yo, love, magugustuhan ko. Literal na unboxing. Ako na nag-set up sa MacBook niya. Hindi ko naman kailangan na ganito kasi meron na ako eh. Hindi ko nga nagagamit yung MacBook. Minsan, ginagamit ko pang Netflix pero may TV na kasi sa bahay ni Dave so hindi na kailangan. After 30 minutes, nakarating na kami dito sa airport. Nasa jet plane na daw sila mom at mga kaibigan ni Dave. Hinintay muna namin si Ashley dito sa parking area para sabay na kami pumunta sa jet plane. Best friend! Niyakap ako ni Ashley ng mahigpit. Ganda mo na ngayon na! So dati hindi. Mas kumanda ka lalo ka ako. Ipapakilala ko na sana si Ashley kay Dave pero mukhang magkakilala na sila. Sarah? Kaibigan mo palang asawa ko? Kinilig ako sa salitang asawa. Diyos ko, bakit ikaw pa na pangasawa? Naglakad na kami papunta sa jet plane. Inaalagaan mo ba tong best friend ko? Oo Ano akala mo sa akin, pabaya? Huy, wag mong ibuntong yung galit mo sa akin Deserve. Inirapan ni Ashley si Dave. Pumasok na kami sa jet plane. Bakit ka nandito? Tanong ni Kael kay Ashley. Nakalimutan ko na. Best friend ako ni Sarah. Pinsan niya si Kael? Only child si Ashley eh. Nagpakilala naman si Ashley kina mom and dad. Umupo na kami ni Dave sa couch habang nag-uusap sila mom at Ashley. I'm hungry. Sabi ko kay Dave at nagpout. Napakakitlabi siya at hinalikan sa labi ko. Buti na lang dinala ko itong favorite mo. Kinuha niya sa bag ko yung banana chips. Thank you, love. I love you. Hinalikan ko ang labi niya. Nakangiti na naman ako sa relasyon ng iba. Sa harapan talaga namin, natawa na lang ako. Binigyan ko din sila ng banana chips. Dati, kasama pa natin si Castillo. Ngayon, 3 na lang tayo. Nakikinig na lang ako sa Sapan nila. Hindi naman nagtagal ay take off na kami. What do you want, love? Tanong ni Dave sa akin. Huy, ikaw, anong gusto mo? Ang sama ni Kael kay Ashley. Ang mawala ka sa paningin ko, kupal. Napailing-iling na lang kami. Tiningnan ko yung menu. Love, I want this stir-fry noodles then apple juice. Yan lang ba? Tumango ako. Marami pa namang choices pero medyo nabusog na ako sa banana chips. Tumabi sa akin si Ashley. Ikaw, anong gusto mo? Tanong ko sa kanya. Sinabi ko na sa FA, tumango ako. Nakipagkwentuhan ako kay Ashley. Ngayon lang kami nagkita ulit. Mahirap mag-isa sa buhay, no? Kumunot ang noo ko. Naghiwalay na ang parents ko. Dad is cheating on mom and nabuntis niya yung kabit niya. Sino? Sino kasama mo ngayon? Tumingin siya kay Kael. Sila. Tumango ako. Nalaman ko kasi na may ibang pamilya na pala si mom kaya ayaw niya akong balikan. Hindi ko alam na may pinagdadaanan pala siya. Hindi mo kasi mahahalata na may problema siya kasi napakamasiyahin niyang tao. Kaya hindi ako nagparamdam sa'yo kasi tumira ako sa ospital. May anxiety at depression ako. Niyakap ko siya. Nandito ako, Ash. Hindi kita pababayaan. Si Kael at ang pamilya niya kasama mo sila at mahal ka nila. Open up to them. Noon pa man, ay babae na ang daddy ni Ashley. Kawawa naman best friend ko. Sinerve na sa amin ang mga pagkain. Ang napili ni Ashley ay chicken adobo. Kain lang kayo, marami pang pagkain, sabi ni ma'am sa amin. Mukhang masarap yung kinakain ni Dave. Basta, kinain ko na lang yung pansit na may shrimp at pork. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Dave. To our private resort, love. Tumango ako, kaya pala sabi niya kagabi, sasakay daw kami ng yacht. Kakarating lang namin dito sa private resort nila Dave sa Puerto Galera. Medyo maraming tao ngayon. Naglakad kami papunta sa private villa kung saan ka mag-i-stay. 5 araw lang naman kami dito eh.
We only have 3 bedrooms. Okay lang sa inyo kung 3 kayo sa kwarto? Tanong ni Ma'am kina Ashley. Okay lang po sa akin, tita. Pinsan ko naman si Kael. Dito na lang po ako sa sala, tita. Sabi ni Nash kay Ma'am. Wala akong gagawin sa'yo, no? Tsaka hindi kita type. Ang pangit mo. Diyos ko, kaka Ashley. Sige, nasa dulo yung magiging kwarto ninyo. Umakyat na din kami ni Dave lahat ng rooms nandito sa itaas. Tapos yung sa baba, kitchen, sala at hapagkainan tapos may mini banyo din doon. Hindi pa kami nakapasok sa kwarto ni Dave. Naririnig namin yung 3 na nagtatalo. Pasmado talaga ang bibig ni Ashley. Pahinga muna tayo, love. Tuluyan na kami pumasok sa kwarto. Umupo ako sa bed habang si Dave ay binuksan yung kortina. Binuksan ko din yung aircon. Come, let's sleep together. Lumapit ako kay Dave at tumiga sa dibdib niya. Sayang, walang sexy time. Hinalikan ko ang pisnga niya. I can do handjob. Sinamaan niya ako ng tingin. I won't let you do that, baby. Niyakap niya ako at hinalikan sa labi. Sleep muna tayo. Tumango ako. Sumiksik ako sa leeg niya at niyakap siya na mahigpit bago pumikit. Nagising akong wala si Dave sa tabi ko. Iniwan ako langya. Hindi man lang ako hinintay magising. Bumangon na ako at naghanap ng damit sa luggage. Hindi kasi ako nakapagpalit kanina. Pagkatapos kong magpalit ay lumabas na ako ng kwarto, tsaka bumaba. Nakita ko naman sila Mom sa sala nakaupo at kasama nila si Ashley. Saan pala ang mga boys? Good evening po. Bati ko kina Mom. Good evening. Umupo ako sa tabi ni Ashley. Anong meron? Saan po sila Dave, Mom? Tumingin muna siya kay Dad bago nagsalita. Bumalik muna sa Manila, anak. May nangyari kasi sa gang nila. OMG, ito yung kinatatakutan ko eh. Umuwi din pala ang asawa ng ate mo. Nandito sa Pilipinas si Kuya. Huwag kang mag-alala, babalik si Dave. Sabi ni Dad sa akin. Kumain na tayo. Tumayo na ako at pumunta sa hapagkainan. Babalik si Dave na buhay. Ngumiti ako kay Ashley. Umupo na kami. Nagdasal muna kami bago kumain. Lord, sana walang nangyaring masama o mangyaring masama kina Dave. Makakauwi po sila ng ligtas. Nandito kami sa pool ni Ashley. May sariling pool na itong villa namin. Tahimik lang akong nag-iisip habang si Ashley may kausap sa phone. Best friend, gusto mo ba ng juice? Gagawin kita. Wag na, best friend. Okay lang ako. Tumango naman siya. Napatingin naman ako sa watch ko. 8 p.m. na pero wala pa sila. Niyaya ko na si Ashley na pumasok sa loob kasi nilalamig na ako. Magpahinga ka na, best friend. Huwag kakalimutang magdasal. Ngumiti ako at tumango. Pumasok na ako sa kwarto namin ni Dave. Tiningnan ko yung phone ko kung may call ba or text galing kay Dave pero wala. To hubby. Love, kumusta ka dyan? Reply ka naman oh. Mahal na mahal kita. Nilapag ko sa bed yung cellphone ko at pumasok sa banyo para maligo. Sana maayos lang sila. Kung puntahan ko kaya sila sa Manila, ang problema, walang masasakyan papunta doon. After kong maligo ay nagbihis na ako sa ng pantulog tsaka lumabas ng banyo. Binuksan ko yung TV at umupo sa bed. News. Isang organisasyon na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot ay nahuli sa isang gang. Agad din silang dinala sa kulungan. Sana walang masamang nangyari sa kanila. Yung mga tauhan lang ni Dave yung pinakita sa news eh. Kinuha ko yung cellphone ko para tawagan si Dave. I dialed his number pero cannot be reached. Papatayin ko na sana yung TV na biglang pumukas ang pinto ng kwarto at iniluwanan si Dave. Dave! Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. I'm sorry baby. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo kanina. Tumango ako. Tinignan ko siya, tinaplos sa mukha niya tsaka hinalikan sa labi. May sugat yung mukha mo. Nginitian lang niya ako. Umupo ka dito, gagamutin ko. Pinatanggal ko sa kanya yung marumi niyang damit. Tumayo ako at pumasok sa banyo para kumuha ng face towel at tabo na may tubig. Bumalik na ako sa kwarto at umupo sa tabi niya. Sabi ni Mami, konti lang daw kinain mo kanina. Hindi ako makakain na maayos eh, iniisip kasi kita. Ngumiti naman siya. Pinunasan ko muna yung sugat niya bago gamutin kasi may dry na dugo. Si Kuya, kasama niyo daw? Yeah. Pero agad din siya bumalik sa France. Iyak daw ng iyak ate mo at anak nila so pinabalik ko na lang. Tumango ako. Ouch! Aray, Ashley! Nagkatinginan kami ni Dave. Ano na namang ginagawa ni Ashley sa dalawa? May malaking sugat kasi si Nash sa balikat tapos si Kael sa tagiliran. Hindi na naawa sa dalawa. Ginamot ko na yung sugat ni Dave. Gusto mo kumain? Magluluto ako. Wag na baby.
Kumain na kami sa jet kanina. Let's sleep. Pinahiga ko na siya. Naligpit ko muna yung tabo at towel tsaka yung medicine kit. Tumabi na ako kay Dave sa bed. I love you, baby. I love you too, love. Hinalikan ko siya sa labi. Humiga siya sa dibdib ko. Pumikit na ako para matulog. Lord, salamat dahil ligtas sila Dave at mga kaibigan niya. Kakagising ko lang. Tiningnan ko si Dave na mahimbing na natutulog. Hinaplos ko ang mukha niya na may sugat. Hinaplos ko din yung balikat niya na may sugat. Ganito ba ang natatanggap niya after nila magbakbakan? Baby, niyakap niya ako ng mahigpit. Tumilat siya at tinalikan ang labi ko. Love, wag dito. Pagbalik na lang natin ng Manila. Pumasok kasi ang kamay niya sa loob ng t-shirt at shorts ko. Why? They won't see us anyway. Mamaya na lang gabi. Kailan ba yung huli namin? Napapikit ako sa ginawa ni Dave. He massaged my clit. Love. Dave! Tinanggal niya ang shorts at underwear ko. Ang isang kamay niya nasa boobs ko. Anak, gising na ba kayo? Tiningnan ko ng maayos sa labas. Yes, Mom. Why? Kakain na tayo. Susunod po kami. Sagot naman niya kay Mom. You're so wet, baby. Agad niya akong pinatungan at pinasok niya yung kanya sa akin. Pinipigilan ko ang ungol ko. Pabilis ng pabilis ang galaw ni Dave sa ibabaw ko. Kumapit ako sa leeg niya. Sabi ko naman kasi sa'yo mamaya ng gabi eh. Nginitaan niya lang ako. Iba din yung mamaya, love. Nagmamadali na kami maglinis at nagbihis na. Let's go. Lumabas na kami ng kwarto at bumaba ng hagdan. Kumakain na pala sila. Good morning. Bati ko sa kanila. Good morning, anak. Good morning. Umupo na kami ni Dave at nagsimulang kumain. Nag-uusap naman sila tungkol sa nangyari kagabi. Tahimik lang kami ni Ashley. Kumakain habang sila nag-uusap. Wala naman kasi kaming alam sa ganyan eh. After namin kumain, ay pupunta kami sa pool kasi nag-aya si Mom mag-swimming. Pero hindi ako sumali sa kanila. Nandito lang ako sa tabi nakaupo. Bigla kasi akong dinatnan eh. Buti na lang, may dala akong napkin. May dala akong tampons. Umiiling-iling ako. Parang makapag-swimming ka din. Hindi ko gusto yun. Parang hindi pinasukan. Agad kong natakpan ang bunganga niya. Virgin pa ako. Ako pa lolokohin mo? Totoo nga. Walang nangyayari sa amin ni Dave, no? Napatingin naman siya kay Dave. Gogi, wag ako. Hindi naman lalaki ng ganyan ang boobs mo kung hindi, ha? Sinipa ko siya at sinabaan ng tingin. Basta, virgin pa ako. Doon ka na nga. Ang hina ng asawa mo, best friend. Mafia boss naman sana. Bumalik na sana siya sa swimming pool. Pasmado talaga ang bibig. Nagsa-cellphone na lang ako habang nag-e-enjoy sila sa pool. I saw Ate's post. Nasa Germany sila ng family niya for vacation. Dahil marites ako, tinignan ko yung isang comment sa post ni Ate. Condolence. Kinarma na mga magulang mo dahil sa ginawa sa inyo. What? Totoo ba ito? Simula nung nakabalik ako galing Korea, hindi ko na sila nabisita o nakumusta man lang. May sama pa kasi ako ng loob sa kanila. Tiningnan ko yung profile ni Bervantes kung kilala ko ba. Ito yung kaaway lagi ni Mom tsaka baka sinisiraan lang niya si Mom. Napailing-iling na lang ako. Baby, you okay? Tumango ako. Umupo si Dave sa tabi ko. Do you want food or drinks? No, love. I'm okay. I know you're not okay, baby. So tell me, what's bothering you? Bumuntong hininga ako tsaka siya tiningnan. May nakita kasi akong comment sa post ni Ate. Kaaway kasi ni Mom yung nag-post. Sabi niya, condolence. Kinarma na daw sila Mom dahil sa ginawa sa amin ni Ate. Napatango si Dave sa sinabi ko. Don't worry, baby. I'll ask my man to visit your parents. Tumango ako. Sumandal ako sa balikat niya. Hinawakan ang kamay niya. I'm still mad at them. Tinignan ko siya. I know, baby. Tsaka, hindi naman ganun kadali malimutan yung mga ginawa nila sa'yo. Kahit si Mom galit sa mami mo. Ngumiti ako. It takes time. Hinalikan niya ang labi ko. Tara na sa kwarto. May unfinished business pa tayo kahit meron ka. Pinalo ko ang dibdib niya. Nagpaalam siya kay Nakael at Nash. Pumasok sa loob sila Mom at Ashley. Tumayo na ako at sumunod kay Dave papasok sa loob ng bahay. Mauna ka na, susunod ako. Tumango ako. Umakyat na ako at pumasok sa loob ng kwarto namin ni Dave. Pinuksan ko yung aircon at TV. Umupo ako sa couch. Pumukas ang pinto at pumasok si Dave na may dalang bath bombs. Mali sana iniisip ko. Diyos ko naman Dave, ang hilig mo.
Pinuntahan ko siya sa banyo. Hinahanda niya yung bathtub. Hindi ko ba nasabi na may maliit na bathtub dito sa banyo? Ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. We're doing it here, baby. May kagat-labi pa. Meron ako. Ano ka ba? He smirked at me. Nagawa nga natin kanina eh. You can't say no to me. Napakamot na lang ako sa ulo. Aalis na sana ako nang hilain niya ang kamay ko at sinunggaban ng halikan labi ko. Payag na ako but I need to clean first. He chuckled. Alright, just call me when you're ready. Tumango ako. Lumabas na siya ng banyo. Bibili na siguro ako ng artificial na fek-fek para kapag may dalaw ako, yun ang papasukan ni Dave. Nagubad na ako at naglinis sa sarili ko. Mahina pa naman ang regla ko pero messy kapag nagtortsakan kayo. Tsaka, hindi namin to bahay para magkalat. After ko malinis ay pumasok na ako sa bathtub at tinakpan ang katawan ko na may bubbles. Love, I'm ready. Bumukas naman ang pinto at pumasok si Dave na walang suot na damit pero may boxer siya. Pumasok na siya dito sa bathtub. Come here, baby. Grind me. Kumandong ako sa kanya at ginawa yung sinabi niya. I grinned him. Hinalikan na niya ang labi ko at hinihimas ang boobs ko. You're so hot, baby. Bumaba ang isang kamay niya sa puwetan ko at pinisil yon. Hang on. Tinanggal niya ang boxers niya at tinapon kung saan. Pinasok ko sa kanya. Sa pagkababae ko, niyaya ko na siyang kumain kasi nagugutom na ako. Huminto ata ang regla ko. Dapat may red na kasama pero wala. Ang sarap ng ulam. Pansit, tinolang manok tapos may fried chicken din. Tahimik lang kaming kumakain habang nanonood ng TV. Alam kong nabitin yan siya. Bawi na lang siya next time. Bawi lang ako mamaya. Nalaman ko na lang na may pumatay sa mommy at daddy ko. May kinalaman ito sa pagkakautang nila na hindi nila kayang bayaran. Nalaman ko din kay attorney na may business pa silang iniwan at pera sa bangko para daw yun sa amin ni ate. Gusto daw nilang pumawi sa lahat ng ginawa nila sa aming magkapatid. Masakit man ang ginawa nila na ginawa kaming pambayad utang. Thankful naman dahil natagpuan namin ng totoong pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan ng pagluluksa, umuwi din naman sila ate at kuya. Nalaman ko din na buntis ako. Napakalambing ni Dave na asawa. Mabait. Lahat ng gusto ko nasusunod. Lalo na ngayong buntis ako. Lahat ng cravings ko kahit pa hating gabi. Yung leader ka ng isang grupo na matapang, walang kinatatakutan. Pero pagdating sa asawa mo, malambing, maalaga, maunawain, mahaba ang pasensya, never pinasasama ang loob ko. Palagi niyang pinaparamdam sa iyo na mahal ka na, isa kang mamahaling bagay na dapat ingatan. Nagbibigay palagi ng oras sa iyo. Kung may pagkakataon na busy siya, bumabawi siya pag may time siya. Sa ngayon, lumalaki na ang aking tiyan. Ilang buwan na lang manganganak na ako. Ang room para sa baby namin, nakaredy na. Dahil nga kambal, blue at pink ang kulay ng nursery room. Lord, thank you sa pagbigay mo sa akin ng mabait na asawa at mag-aalaga. Wala na po akong mahihiling pang iba. Sana po ay gabayan niyo kami palagi na malayo sa anumang karamdaman na laging may malulusog na pangangatawan at masayang pamumuhay. Nagkakaisa, nagkakaunawaan, nagmamahalan at higit sa lahat, may respeto sa bawat isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ni Sarah at Dave. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa tiwala at suporta. Mag-iingat po ang lahat, lalo na ngayong tag-init.